Sir Ricky. Sir Ricky Lee. Ayan. Sa naalala ko, si Pete Lacaba yung kinontak ni Lino Broca nung una para gawin yung script. Tinawagan ako ni Pete para patulungin. Gusto daw niyang mag-co-write kami. And so, tinanggap namin yung offer. Initially, ang gusto ni Lino, adaptation sana nung The Man Who Wanted to Become Society. Pero ang babata nung mga tauhan doon, mga juvenile delinquents, ang plano ni Lino, maging launching movie to ni Philip Salvador. Ang feeling niya, pwede nang magbida si Philip. And so, hindi bagay kay Philip. So, nag-isip kami ng ibang material na inspired na lang nung The Boy Who Wanted to Become Society. Noong unang gusto ni Lino, para masuportahan si Philip, kasama sa cast si Charito Solis, si Hilda Coronel, Chanda Romero, and Snooki, I think. Yung unang kwento, security guard si Philip Salvador sa bahay ng mayamang si Charito Solis na anak niya si Hilda Coronel, pero nakatira siya sa squatters area where minamahal siya ni Chanda Romero. Sabi ni Lino, nang ginawa namin ni Pete, kung naalala mo yung storyline, hindi ito maaaprobahan ng censors kasi yung mag-ina, parang si Imelda at si Jaime Marcos, yung Charito Solis at yung anak niya. Gusto sana na yung pakilala na naipit sa gitna ng dalawang mundo si Philip. Security guard siya nung mayaman at galing siya dun sa squatters area. Pero baka hindi aprobahan. So nag-isip ko rin ng bagong kwento. Doon lumabas yung, ang natira na lang na doon sa lumang istorya, yung security guard, doon lumabas na yung itong nabuo namin yung kwento nito. Yeah. Sir Ricky, was it 50-50 po nung naging collaboration yun ni Sir Pete Lacaba while writing the script? It was very collaborative kasi as is the usual process with Lino, may storyline muna na binuno namin, guidance ni Lino, then brainstorm kami ni Pete hanggang matapos yung storyline. And then, nagko-comment si Lino. Pagka-comment ni Lino, magre-revise kami hanggang planchado yung storyline. After that, we did the sequence treatment again, hanggang planchado, hanggang nag-revise kami based sa comments ni Lino, hanggang natapos yung sequence treatment, saka namin sinulat yung script. With Lino kasi, very minimal na ang revisions niya pag nag-shoot na siya. Kaya kailangan sobrang planchado lahat, mulang storyline hanggang sequence treatment, and hanggang script. So nang in-script namin halos yun na, yung tatakbuhin niya. Ang naalala kong bilin lang niya, gawin yung tough sa labas si Philip, pero very vulnerable sa loob. Kasi yun ang gusto niya i-project na image ni Philip Salvador bilang artist at that time. Okay. So halos, Sir Ricky, walang improvisation po, ano? Lahat nakalatag. Yeah, sa alam ko yung estilo ni Lino, hindi siya gaya ni Ishmael Bernal na nag-improvise. So, si Lino, may minimal suggestions, a scene here, a scene there, etc. But halos minimal na minimal. Okay, thank you, Sir Ricky. Yes. Si Kathy. Pasensya na ho, dahil may health problem na malilimutin ito. No? Anong tawag doon? Dementia. So, kaya ako nagpunta rito para makinig ka kay Ricky, para magpabalita ulit dahil marami na ako nakakalimutan po. So, pasensya na po sa akin. Pasensya na po. Maraming salamat po sa husay ninyo, sa inyong pagsusulat. At salamat na narito kayo ngayon sa panonood natin. Pero Sir Ricky, pang ilang beses mo na kayo napanood itong Jaguar? Second time na lang ba? Actually, ngayon ko lang napanood. Kami ni Pete, nag-usap kami kanina. Ngayon lang namin napanood mula nung pinalabas, mula nung unang panahon pa. Although natatandaan ko yung kwento at may rough draft ako ng script sa bahay na sinilip ko. Otherwise, ngayon lang namin napanood siya. It's an honor pala talaga na kasama natin sila na panood ngayon. Parang silip ko lang. May dagdag lang akong trivia. Panahon nung
Board of Censors noon, hindi MTRCB, hindi classification. So mahigpit sila, kailan aprobado ang storyline, sequence treatment, and so on and so forth. Naalala ko na yung eksena doon sa huli, ang dati, pagdalaw nung ni Mengi, yun na, kukunin siya, sasaklutin siya ni Philip behind the bars. And then pagsaklot sa kanya ng ganun, pipigilan siya ng mga pulis at bubugbugin siya para mailayo. Ayaw niyang bumitaw kay Mengi. Ayaw bumitaw. Bugbog ng bugbog yung mga pulis hanggang finally napilitan siyang bumitaw. Originally ganun yun. Nang isushoot na nilino sa set, sabi ng mga pulis sa kanya, bawal yan kasi hindi nang bubugbog ang mga pulis sa mga hinuhuli. Sabi ni Lino, bakit doon? Doon sa medyo bandang doon, mayroong isang sidewalk vendor na teenager na hinuli, na binubugbog ng isang pulis. And then yung kausap naming pulis, papuntang CR, sinapok-sapok yung guy. Bumalik mo lang CR, sinapok-sapok ulit, bumalik kay Lino. So sabi ni Lino, bakit sila? Ginagawa. Sabi ni Lino, pelikula naman yung sa inyo eh. Anyway, so ito yung ginawa ni Lino. And then next anecdote, and then kung may tatanong na kayo, nung ginawa namin yung poster niya, ang nasa poster noon si Philip Salvador na security guard, so may baril. Bawal ang may baril noon sa posters. Unless pumayag ka na pintahan ng puti. Ayaw naman nilinong pintahan ng puti. Sabi niya wala na lang baril. So nakatayo si Philip Salvador, nagbabantay, naka-uniforme. Again, sabi niya, bakit siya naka-uniforme security guard? Wala namang baril. So tinanggal yan. So naging final poster namin, nakatayo na lang siya na nakamaong, nakasandal sa isang pader na may graffiti. Nakaganon lang siya. Okay. Thank you, Sir Ricky. Rose, we forgot to na paupuin din si Gabby Broca. Yeah. Nandiyan pa ba si Gabby? Representing po National Artist of Lino Broca. Siya po ang apo ni Direk Lino Broca. Ika, Gabs, po ka rito. Sorry, nalimutan na. So kahit yung poster, may kwento, may konteksto ng kasaysayan. Ayan, at si Gabby. Okay, since tinawag natin si Gabby, salang na natin. Gabs, ano yung tingin mong importance ng Jaguar para sa family nyo at sa mga naiwang legacy ni Direk Lino? It is definitely really great to see that my uncle's legacy still goes on up to this generation, and it's so overwhelming in a good way to see that even the upcoming generation is appreciating his art. And even with the state of our country right now, I feel like we can learn a lot from a lot of his movies apart from Jaguar. And I feel like we could use more Lino Brocas in our generation, especially with the art that he made. I feel that it really gave our people a voice, especially with Jaguar. It covers a lot of topics that aren't talked about enough. And it's really great that not just the older generations are talking about the older generations for kind of hindi po, sorry. It's great to see that his art still continues to inspire a lot of people. Yeah. So, punta naman tayo dun sa mga cast. Nakita natin si Direk Joel, di ba, kanina? Direk, na-remind ka na po na yung role kanina. Naalala niyo na yung role na Opo, Direk. Yung press doon. Ang lahat ng artistang ginamit doon na background ay member ng PETA. Ang tawag sa amin noon ay PETA Kalinangan Ensemble. Lahat ng background doon, lahat ng naandun sa community, lahat na nagpunta sa police, lahat yon PETA Kalinangan Ensemble. At ang training namin kay Lino, pagdating sa pelikula, isa lang sinasabi niya,
Gawin yung totoo. Parang totoo. Ganun. Kaya yung mga nakita nyo sa Tondo, totoong taga-Tondo sila. Sila Eddie Pagayon, Manulit Agoncillo, talagang taga doon sila. Taga doon sila sa Smoky Mountain. Nung ako sinabi ni Lino, o Joel, hindi ka kasali ka. Saan yan? Jaguar. Hindi ako hindi ka rito, reporter ka. Okay, kung reporter lang, okay din. So yun, sinabi niya kung anong gagawin, sinabi niya kung sino makasama. Sinabi niya, tatanungin mo lang sila, reporter ka lang dito, ganon. Pinaliliwanag niya na mabuti kung ano yung eksena at kung ano ang tatakbuhin ng eksena at kung sino ka at ano ka doon sa eksena. Ganon siya kadetalye. Yun, ganon. Direk, pang ilang film yun na kay Direk Lino ng type na yan, yung ginawa niya yung Jaguar, natatandaan niyo po ba? Lahat ng pelikula ni Broca, Taong Bayan 1 ako, Taong Bayan 2. Kasali ako sa Bona, ako yung director ni Pili. Sa Isyang, andun ako, Taong Bayan 2, Taong Bayan 1. Kapeta Kalinangan ang ginagamit niya kasi si Lino ang aming artistic director noon sa PETA. Miyembro ako ng PETA nung araw. Kung 1979 ito inumpisahan, nagmembro ako ng 1976. So 3 years na akong member kaya ako. Sa Maynila, sa Kuko ng Liwanag, andun din ako. Ako ang pumatay kay Bembol sa huli-hulihan. Mga PETA ang ginagamit niya. Ibig sabihin, may training ng theater, alam ang gagawin, at gustong umarte. Ganon. Okay, ma'am. Debra, ano pong naalala niyo sa Jaguar? Wala naman ako sa Jaguar. Sabi nga ni Ona, Tita Deb, ano ka kasama? Hindi pa ako artista dyan. Hindi ako kasama. Kaya ngayon, na ako, proxy ni Tito Philip, dito representative na lang ako ni Tito Philip. Because Philip Saludo is my uncle. Si representative kayo, Tita Deb, ni Kuya Ipe, anong sa tingin niyo po yung best film ni Kuya Ipe? Hindi ko kasi naman lahat na parang ng film Tito Philip. Usually yung kasama ako, like yung mga, basta yung kasama ko nung kay Direk Lino, pag yun. So far siguro ito, as a bago as a new, siya, introducing niya. As a bago, ito masasabi ko dahil sa new lead role niya. Actually, nag-text niya kwento ko kay nag-text si Tito Philip, nag-text niya, Gigi, ano role mo ba niya sa Jaguar? Tito, wala naman ako, sasabi ka ni Onat, nandyan ako. Sabi ko, andito ka ba, Tito? Kaya akala ko nandito siya. Kaya nag-text sa akin, anong role ni John sa akin? Yun, nasa tagay-tagay si Tito Philip kasi yun ho. Okay, thank you, Tita Deb. Parang si Don, may gulong na itatanong ata kagad kanina. Hindi kasi during the restoration po, we look for several resources. Doon po kasi sa may love scene nila ni Philip Salvador, talagang dead silent po siya. Yung nakuha po namin na negative, even the VHS copy, wala talagang audio. Ganun po ba talaga yung treatment ng Philip? Walang audio. Yeah. Sir Ricky, ano pong natatandaan ninyo? Siyempre, hindi na namin matandaan kung may audio dun o wala. In fact, nang nanonood ako, although ang dami namin naging projects with Lino at kabisado ko na halos sa mga pelikula niya, na-amaze pa rin ako. Yung lovemaking ni Philip at ni Ami, parang ngayon ko lang siya napapanood that way. Pero hindi ko matandaan kung may audio. Pero iba rin din yung dating, di ba? Kayo, kamusta? Haba ng kahabaan ng eksenang yon, parang bawal mag-ingay. Di ba? Baka may ibang ingay kang magawa. Okay, so, kita kaya, Butch, kamusta naman yung pagpili natin sa opening film na to bilang, parte ng Sinag Maynila ngayon. Hello. Pinaalad kami na nag-usap kami si Mr. Donnie mula nung na-restore siya. So we really wanted to have a very significant film to open Sinag this year. And actually kahit naman na ipalabasan ng FDCP, itutuloy pa rin namin siya. Ang purpose kasi namin, aside from the screening tonight, isinama namin siya sa week-long schedule. So we wanted more people to view it at ang pakiusap namin sa FDCP bago
ilabas in some other platform. Tingnan muna natin how it will perform. Kasi kung okay siya, baka mapaabot na lang sa ibang lugar sa Pilipinas. Theatrical release. So, kasama natin din ngayon, di ba? The daughter of Conrado Baltasar ni Dencar, si Ma'am Cynthia Fernandez Baltasar. Ma'am, Baltasar Fernandez. Ma'am, ano sa tingin niyo yung greatest legacy na iniwan ni Dencar? And anong film niya yung nagsusot din sa personality ni Sir Dencar? Actually, halos lahat ng pelikulang ginawa ng dad ko, kasama si Direk Lino, ay para sa tao, para sa bayan. In-stress nila yung values, na kaya magpasa hanggang ngayon, nung pinanood natin, parang nakikita natin na hindi ito lumilipas. Lahat parang natural, lahat kasi galing sa puso. Best friends silang dalawa. Natatandaan ko nung nag-aaral pa ako, tinadala ko sa apartment ni Direk Lino sa Scout. Scout Albano. Nag-aaral pa ako nun. Ang papa ko kasi napakatahimik na tao. Less talk yan eh. Pero pag silang dalawa ang nag-usap, nandun lang ako sa sulok, nagagawa ng assignment. Pag silang dalawa ang nag-usap, grabe, may sound, may action, may ganyan. So they're very passionate in what they do. Kaya yung values naman na naituro sa amin, na ipasa sa aking mga kapatid, na ngayon kasi kapatid ko, si Jim Baltazar, siya ngayon yung nasa pelikula. Yung pagiging true sa tao, sa ginagawa mo, yung kasabihan na luma na honesty is still the best policy, dignidad bago pera, kapwa-tao muna, lalabas yung galing mo kung mabuti ka sa tao. Yun. And I think yun yung laging inaano nila ni Direk Lino. Pagkatao. Yes, yun, isa yun. Ang sabi ng papa ko, ang buhay, bago ako pumasok sa pelikula, ang sabi niya, ang buhay, circle yan. Hindi yan humihinto. Kikita ka, magbigay ka. Kikita ka, magbibigay ka. Pag huminto na yan sa panahon na hindi ka na nagbibigay, hindi ka nakikita. Yan lagi ang sinasabi ng dad ko. Kaya yung kapatid ko, ganun. Ganun lang. Yung CNB Nod, yung company na isa yan sa legacy na iniwan ng dad ko, hanggang ngayon nandyan pa rin. So ngayon, yung ano naman ng CNB, kami yung board of directors, yung kapatid ko, siya yung nagpapatakbo, na kailangan you always have to give back para magtagal ka. So yun yung legacy. Thank you, Ms. India. Yes. At kung nakapunta sila sa Mowell Fund, di ba? Yung theater doon, Dencar Theater. Yun yung pagbibigay parangal kay Dencar, ang cinematographer ng maraming pelikula ni Nino Broca. Kaya po hanggang ngayon, no, 1979, 1976 yan, bata pa ako hanggang ngayon, binibigyan pa ng pagpapahalaga, binibigyan pa ng tribute. Isa yun sa pinakamalaking bagay para sa aming pamilya at ito yung pagkakataon na nagpapasalamat kami sa industriya. Lahat na nakasama ng father ko, na nakasama ko rin, si Direk Joel Lamangan. Maraming salamat po sa pagpapahalaga. Yan po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at hanggang ngayon sa aming kumpanya na maibalik po ito sa inyong lahat. Salamat po. Thank you, ma'am. Conrado Baltazar's granddaughter. I am also Jim Baltazar's daughter. The greatest legacy that my grandfather probably has left for us for his films. And before I discuss it, to be super transparent, nahingi ako ng question beforehand. And I was asked if I believe that if my grandfather's films still hold its relevancy. And I do believe that his films still are relevant in this time. And that's because most of his films, they were done, or a big chunk of his career, it was done with Nino Broca. And he's known to have stories that are very political or socially aware or poke fun in society. And I think that it still carries on to today's time.
So, yes, yun yung parang legacy niya. And not only that, he left his passion to not only to my father and his siblings, but to my brother and I and my cousins. So parang all of us, it's like a family affair na. And we're very blessed to have fallen in love with it on our own pace. So, yeah, thank you. At alam ko, may gustong magtanong na sa ating audience, pero pahintay pa kasi may isa pang ako si Decker. Hello po, good evening. I think yung question is his film still relevant to this date? Well, ako personally, I did not meet my grandfather. Nakilala ko lang siya through the stories of my dad, the siblings, and the industry. So, yes, growing up, naririnig ko yung mga stories nila, and it helped me a lot with my journey in practicing as a cinematographer. And yes, if you ask again, is it relevant? After watching this film, I've learned a lot, actually. So, before watching this film, ang nalalaman ko is yung mga lights na ginagamit niya, na lahat to DIY niya lang. Tapos now, nakita ko siya in person, how he actually used those equipments, those lights na nakikita ko lang sa garage namin na naka-display. So yeah, it is relevant, the film language, and I think it's also telling us to slow down. Kasi this film is not just about cool shots, no, it's not just about aesthetic. It's about being, what do you call this? Intentional with your lighting, with your shots, to set the mood, and to actually tell a proper story, and in giving justice on what your director wants to see, or to show the audience. Yeah. So thank you guys for having this film shown, and it really helped me a lot to understand everything about my grandfather. Thank you. At makikita natin sa panel, diba? Generation term na re-represent. So sa mga kaedad nila Gav, nila Kirk, nila Steph, kung may... Paano niyo po nalaman kung sinong artista po ang gaganapin po sa like screenplay niyo? Like, do you base your story po sa character, like sa actor na yon? Or do you make the story and then find an actor for that? So yun po. Para kayo yung question. Screenwriter. Actually, most of the time, may artista na. Well, like in the case of Jaguar, si Philip, bilib na bilib si Lino noon kay Philip kasi nakita niya nung nag-extra pa lang si Philip. So, nakita niya na right na eh. Sa ibang mga projects, like yung project ni Pete with Bayan ko and so on, I think si Philip din yun. Or Pronobi si Philip din, agad-agad eh. So si Lino may ganun eh, may mga artista siyang, ito ang iano ko. We were doing No Limitang Here na younger version na hindi natuloy. He wanted William Lorenzo. Again, nakakast na eh. So, I think generally with Lino, alam na niya si Hilda Cornel to, si Philip to. So, in a way, mas madali. Mas madaling gawin. Sa iba naman ang kaso. But with Lino mostly, may artista na. Thank you. Even in siyang. Maraming tanong dito sa harap. Yes. Yes. Magandang gabi po. My question goes to Sir Ricky Abunasio. Sir, what would you say the most significant lesson na pwedeng makuha ng ating present generation for watching Jaguar? Ano ba? Nung pinapanood ko kanina yung pelikula, hindi ko siya nakikita as luma na pelikula. Yung great divide between the rich and the poor, parang nakikita ko pa rin ngayon kung paano naman namamanipula, na-exploit, nagagamit ng mga makapangyarihan o mayaman, yung mahihirap. Nakita ko pa rin siya. And then yung desperate na sitwasyon ng mga mahihirap, sa karakter na lang ni Anita Linda, yung nanay, kitang-kita mo yung paghihirap, anyat yung dignidad ng babaeng Pilipina. Tanggap niya kung anong dapat niyang tanggapin, pero hindi siya malamya na sumusuko
may quiet strength. So parang sa mga characters kanina na napanood ko, parang nakikita ko pa rin sila around ngayon sa palibot. From the social situations to the characters. So yun. I think one reason for that is Lino. Meron si Linong mata at puso na hindi hypocritical. Kung anong nakikita niya sa palibot, yun ang papakita niya. Kung itim, itim. One word na hate niya is to be a hypocrite. Kung ano siya sa likod ng camera pag nagdidirect, kung ano siya pag nasa kalsada na wala sa pelikula, kung ano siya sa labas at sa loob ng pelikula, the same siya. Kasi may iba na nagbabago ang personalidad eh. Si Lino, pareho siya maski saan. Nasa loob ng bahay, nasa labas, nasa loob ng CR, nasa bar. It's the same Lino Broca. Wala siyang maskara o pagpapanggap. And I think lumalabas yun sa mga pelikula niya. Kung anong nakikita niya before, na totoo, yun pa rin ang totoong lumalabas. And that's the reason I think why, pag pinanood natin siya, maski luma na, nakikita natin yung katotohanan na nakita ni Lino nang walang filter. Sir, halimbawa, last question po. Sir, halimbawa may plan for this movie to be gawing remake, will you support it? Well, baka magkakaiba kami ng opinion dito eh. I'm a very open person. Ako naniniwala sa remakes in the sense that well, unang-una, sana ito ang kumalat. Kasi may napaka-relevant siyang mensahe. At yung kanyang, hindi lang yung mensahe niya, yung storytelling niya, ibang klaseng mata, ibang klaseng perspective eh. And so, syempre gusto ko makita ng mga tao yung social issues, yung character sa mata ni Lino. And to some extent, sa mata namin. So sana itong pelikulang ito ang kumalat rather than mag-remake. Pero if there's a need na mag-remake, kung hindi na to lumalabas, at kung masasabi yung the same social content at maraming taong iba pang mamumulat, why not? Maraming klaseng ganun na lumabas sa pelikula. Pero sana ito muna priority. Hindi lang dahil kasama ako dun sa pelikula, kundi nang napanood ko kanina, parang kasya na siya eh. Enough na siya eh. Nakuha ko na siya eh. Hindi ko na kailangan ng duplicate niya para makuha ko yung dapat ko makuha. Na yung tanong ko po is related din po sa tanong na paggawa po ng remake. Matapos yung po mapanood yung Jaguar po ngayon for the first time after many years po, bilang manunulat po, may naisip po ba kayo na baguhin po sa script po ngayon or pananatilihin niyo na po na as is po yung script po ngayon? Ayun na po. Actually, yung totoo, wala akong naisip na baguhin kasi sobrang akong na-absorb na parang hindi kami yung writer ng pelikula. Parang naging ordinaryo akong manunood na hawak-hawak ni Lino sa mata niya, sa kamay niya, nanonood. And I enjoyed that experience na maging ganon. So, parang ayaw kong mag-isip ng kung anong pwedeng baguhin. Hayaan ko na muna yun as is. Gusto mo sabihin ang husay-husay ni Philip Salvador nung napanood ko. Lalo na nung first time niya to. At ngayon naniniwala na ako lalo na pag sinasabi ni Lino noon na rap niyan, ano yan si Philip? Okay yan si Philip. Sa lakad pa lang niya nung nakita doon niya bilang extra. Kuha. Nandito eh, sa mata, sa galaw, everything. Ang husay-husay niya. Ang husay-husay din ng cinematography noon. Nakakakita ako ng poverty, which I should see, kasi yun yung totoo. Pero nakikita ko rin na mayroong heightened level ng realidad yung poverty na nakikita ko doon. So totoo siya, and yet artistic din siya, at ang hirap i-combine yung dalawang yun. Kung minsan nagiging masyadong mahirap lang talaga, or masyadong arty-arty, but ito na-combine ng cinematography. Pinupuri ko sa sariling pelikula, but I thought mahusay si Anita Linda, mahusay sila. Yung mga artista niya lahat, hanggang sa PETA, Ansang. No, I'm not sure if this is the first time I've seen it in whole, pero parang may may parallelism yung Julio Madiaga na character, tapos pati yung eksena niya sa yung sinukol siya, tapos parang ginulpi din siya or parang kinuyog siya. Tapos dito parang yung eksena sa Smoky Mountain, no? Tapos nagulat ako na it ends with a seemingly parallel element with si Inshang at the Carcel and si
si Poldo nasa carousel din, and Sir Ricky mentioned the word dignity kanina, na para bang binigyan niya ng dignidad yung dalawang, in a way, criminal, di ba? O nakagawa ng, di ba, krimen para sa sosyedad. Pero parang meron silang dignidad, yung meron silang, di ba, yung pareho sa Insyang saka dito na meron silang, kumbaga hindi mo pwedeng nakawin sa kanila yung paniniwala nila sa pinaglalaban nila sa sarili nila. So I don't know if it was that a conscious parang design? That's Lino. Yes. Was that a conscious design on his part na palaging ilagay sa sentro at the end na hindi siya biktima lang eh. Madali kasi isipin na biktima kasi yun yung manipulated, di ba? Pero parang mayroong konting angat eh na ipakita yung mukha, lalo na naalala ko si Insyang, naalala ko ngayon si Poldo na nagsisinti siya ng lighter. Parang ang lakas ng dating. I mean, it was transcending the film. Parang may sinasabi si Lino sa atin. Am I making sense? Sorry. Yeah. I think it's both conscious and subconscious on the part of Lino. Partly it's because it's his personality. Ganun niya tingnan itong mga taong ito. Itong mga taong marginalized o nasa ganun niya tingnan. Hindi niya sila tinitingnan as mababa. Hindi, so I think lumalabas yung sentiments niya about them. Maski na hindi siya maging conscious, ganun ang lalabas na treatment niya sa lahat ng characters niya na marginalized. Meron silang quiet dignity, pero merong fire. And that fire comes from Lino. Although si Lino ibang-iba sa kanila, hindi si Lino Anita Linda. Si Lino makipagmurahan at pupunta sa kalsada at makipagsabunutan. Pero that quiet dignity and then yung fire na nasa loob nila. May fire sila lahat, even si Ami Austria, si Philip Salvador. Hindi sila lahat mahihina, na weakling. Maski na biktima sila, hindi sila biktimang-biktima. May fire sa loob nila. At maski in the end, parang natalo si Philip, you don't feel na totally talo siya. May fire. The lighter na lang tells you na hindi siya totally talo. In the end. On that, may tinawag ka